May transport strike na naman ba? O baka naman mabigat na sa bulsa yung pamasahe? Kung oo ang sagot mo, para sa'yo to. Pag-usapan natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa libreng sakay program ng gobyerno na epektibo na sa buong bansa ngayon. Hay nako, sino ba namang hindi, no? Yung tipong na-stranded ka na naman dahil sa biglaang transport strike? O kaya naman, tuwing nag-aabot ka ng bayad, parang ang sakit-sakit na sa bulsa. Relate? Kasi yan mismo yung problemang susubukan nating solusyonan ngayon. O sige, himay-himayin natin to. Para kasi maintindihan natin kung bakit may libreng sakay, kailangan muna nating balikan kung saan ba ito nag-uugat. At yan ay walang iba kundi ang isang malaking krisis sa pag-commute na sabay-sabay nating pinagdadaanan. Kasi 'di ba, parang naiipit tayo sa dalawang bagay. Sa isang banda, grabe yung pagtaas ng presyo ng krudo, walang preno. Tapos sa kabila naman, may nakaambang taas pasahe. So saan ka lulugar? Sa huli, bulsa mo at bulsa ko ang talo. Pero sa gitna ng lahat ng problema na yan, may direktang aksyon mula sa gobyerno. At dito na nga pumapasok yung solusyon, ang programang Libreng Sakay na isang mandato na nanggaling mismo sa Pangulo. At napakalinaw ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi niya, walang pagtaas ng pamasahe. Sa halip, libreng sakay. Walang paligoy-ligoy, direkta at malinaw yung solusyon na binibigay. At heto na yung pinaka-importante sa lahat. Hindi na to drawing guys, umpisa mismo ngayon, March 19, 2026. Aktibo na sa buong bansa ang libreng sakay. Hindi to plano para sa susunod na buwan. Tulong to na andito na ngayon. Siyempre, hindi ito mangyayari kung isang ahensya lang ang gagalaw. Ito ay, kumbaga, bayanihan effort. Nandiyan ang Department of Transportation, siyempre, ang OVP, PNP at MMDA, lahat sila tumutulong sa pagpapatakbo. At siyempre, ang mga local government unit natin para masigurong aabot talaga to sa bawat community. Teamwork, diba? So, paano ka makakasakay? Dito na tayo sa aabangan ng lahat. Yung practical guide, paano mo mahahanap at magagamit itong libreng sakay kahit nasaan ka pa sa Pilipinas. Unahin natin syempre ang Metro Manila. Kasi dito 'di ba laging mainit ang issue. So dahil nga may banta ng transport strike, may 5 emergency routes na agad-agad na binuksan para sa inyo. Okay, take note ha. Ito yung 5 ruta. Mula Quiapo papuntang Welcome Rotonda. Tapos Welcome Rotonda to Cubao. Meron ding Nagtahan to Cubao. At para sa mga taga-South, may Taft/UN Avenue to PITX at Loton to PITX. Kung yan ang biyahe mo, good news! May libreng sakay na naghihintay para sa'yo. Okay, so hindi lang pang Metro Manila to. Nationwide to, sabi nga natin. So lipad tayo ngayon sa Queen City of the South, Cebu City. Wow! 20 milyong piso. Hindi biro yan. Yan ang pundong inilaan para palakasin pa lalo ang libreng sakay sa Cebu. At ang ganda pa ha, isasabay nila yan sa pag-integrate sa Cebu Bus Rapid Transit o CBRT. So all-in talaga sila doon. At hindi lang Cebu. Tingnan natin sa ibang parte ng Visayas. Sa Bacolod, may ruta mula Barangay Cabug hanggang City Center. Sa Tacloban naman, ito ang unique. Pati Roro o yung sea transport kasama sa libreng sakay. So hindi lang sa kalsada, pati sa dagat may pulong. Galing no? Alright, from Visayas, punta naman tayo sa Mindanao. At ang bibidahin natin dyan ang sikat at matagal ng programa ng Davao City, ang kanilang Love Bus. Para sa mga Davavaenyo, pakinggan nyo to. Ang Love Bus ay may 16 na unit na bumibiyahe tuwing rush hour. So take note of the time, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi sa mga pangunahing ruta dyan sa lungsod. Okay, so alam na natin kung saan hahanapin. Ang tanong naman, paano ang diskarte para hindi ka ma-hassle? So ito, bibigyan ko kayo ng ilang practical tips bago kayo pumunta sa sakayan. Okay, super importante ito, yung oras ng biyahe. Generally, ang schedule ngayon ay 5 a.m. to 9 a.m. Tapos sa hapon, 5 p.m. to 9 p.m. Pero may magandang proposal ang Office of the Vice President gawing mas mahaba, mula 4 a.m. hanggang 10 a.m. at 4 p.m. hanggang 10 p.m. Bakit? Kasi iniisip nila yung mga estudyante at mga empleyado na sobrang aga pumasok. Makes a lot of sense. So, bago ka umalis ng bahay, ito ang checklist mo. 3 bagay lang. Number 1, agahan mo. Sure yan, maraming sasakay kaya unahan na.
Number 2, i-check mo palagi ang social media ng LGU nyo for real-time updates. Baka may pagbabago. And number 3, at pinaka-importante, i-share mo tong info na to. Tulungan natin yung iba. Pasa mo, wag mong suluhin. Pero wait, there's more? Akala nyo libreng bus lang? Hindi. Tingnan natin yung bigger picture. Kasi itong libreng sakay, parte lang yan ng isang mas malaking plano. Isipin nyo to na parang isang commuter assistance package. Bukod sa libreng sakay sa bus, may kasama ring discount sa pamasahe sa MRT at LRT. At para sa mga may sariling sasakyan, may bawas din sa toll fees. So parang sinubukan nilang tulungan lahat, kahit anong uri ka pa ng biyahero. At eto na yung wow factor. 1 bilyong peso. 1 billion pesos. Yan ang inilaan mula sa 2026 budget para lang maibalik ang libreng sakay sa napaka-importanteng EDS busway. Alam naman natin kung gaano ka-crucial ang EDS, so imagine na lang yung ginhawa na may dudulot niyan. So anong kasunod? Ito yung timeline. Ngayon, March 19, inilunsad na tong nationwide rollout bilang emergency response. Kumbaga, first aid. Ang goal, sa second week ng April, may lunsad na yung mas pangmatagalan at permanenteng programa. So abangan natin yan. Kaya ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Itong libreng pampublikong transportasyon, ito na ba talaga ang future para sa Pilipinas? Itong ginagawa natin ngayon, pansamantalang lunas lang ba sa krisis? O baka naman, ito na yung simula ng isang malaki at permanenteng pagbabago sa paraan ng pag-commute nating lahat. Something to think about, di ba?